Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Maricel Soriano, kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na a-attend sa susunod na hearing sa May 7. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po muna magpasalamat kay Elaine Gonzalo, kay Ruel Libahan at kay Sally Garcia sa kanila pong suporta sa aking munting channel. At shout out po tayo kay Maximo Magdalena, kay Leia Captan, kay Susie Matira, kay Icasio at kay Rihanna Granadosin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking munting channel. Okay, nadadawit po kasi ang pangalan ni Maricel Soriano, sabi nila yun daw actress, dito sa sinasabing PIDEA leaks, doon sa pinakitang dokumento ni Jonathan Morales. At nung huling hearing ay ipapatawag si Maricel Soriano kasama na si Maharlika sa May 7 na hearing. So ito po kinumpirma ni Bato de la Rosa na a-attend si Maricel Soriano. Ngayon, ang tanong, ito bang artistang si Maricel Soriano ang sinasabing a-attend sa May 7? Kasi pagkakaalam po natin, wala pong record si Maricel Soriano na nagdroga. Well, nagkaroon po siya ng kaso nung araw, pero ang alam po natin, ito ay tungkol sa kanyang mga kasambahay. Pero sa droga, well, hindi po natin alam ha. Pero ngayon na lumabas ang kanyang pangalan dyan sa dokumento na inilabas ni Jonathan Morales, ipinatawag po siya sa Senado at kinumpirma nga ni Bato na darating daw si Maricel Soriano. Kaya lang ang pinagtataka ko, ang alam ko si Maricel Soriano ay Makaleni. So, paano sila magsasama ni Bongbong Marcos sa isang lugar o event or pot session? Magkaganon man, meron daw mga litrato na hawak itong si Jonathan Morales at sana naman ito ay hindi peke. Dahil nung ating pong napakinggan yung Senate hearing, halatang halata naman po na scripted lang ang ginawa nilang hearing. Hindi ba sinabi ni former President na nakita niya yung PIDEA list na nandun yung pangalan ni Bongbong Marcos nung siya ay mayor pa. Pero dito naman sa statement ni Jonathan Morales, nakita na raw ni ex-President Duterte nung siya ay presidente na. So magkasalungat po yun. At marami pa pong mga statement na hindi kapani-paniwala. Ang nakakapagtaka naman dito kay Senator Bato, itong si Jonathan Morales na merong ding mga kaso, ang mas pinaniwalaan ni Bato. Samantalang itong mga taga-PIDEA na nagsasabing walang ganun dokumento, na sinasabing nagsisinungaling lang si Morales, na nagsasabing fake yung dokumento, ay hindi pinaniwalaan ni Senator Bato. Bakit parang naging biased naman siya at napakadali niyang maniwala kay Jonathan Morales? So anong ibig niya sabihin? Minamaliit niya ang ahensya ng PIDEA, ng mga taong ito ay mga sinungaling. At alam na po natin dahil ang pinaka-main reason kung bakit naniwala si Bato ay dahil dun sa punch hole o yung marka ng puncher na ginamit dun sa dokumento. Na ngayon ay naging joke of the town itong si Bato dahil po dun sa paniniwala niyang legitimate ang dokumento ni Morales nang dahil dun sa marka ng puncher. Anyway, isa pang dahilan ni Bato ay yung daw diretsong magsalita itong si Morales. Pero kung panonoorin nyo naman yung Senate hearing, hindi naman po ganun kadiretso. Meron tayong po talagang nagbabakil si Morales. At kung pakikinggan nyo itong si Bato de la Rosa, nagbabakil din po siya, nauutal ko minsan. So anong ibig sabihin? Hindi rin totoo ang mga sinasabi ni Bato. Ako para sa akin, well, sariling opinion ko lang, hindi po batayan yung porke ikaw ay dire-diretsong magsalita ay totoo na ang iyong sinasabi. Paano kung ikaw ay sanay magsinungaling? At tandaan po natin, may kaso itong si Morales ng false testimony. Ibig sabihin hindi totoong mga testimonya. Sigurado ba tayo na hindi false testimony itong sinasabi ni Morales? Anyway, going back to Maricel Soriano. So aantabayanan po natin yan kung aatin talaga itong artistang si Maricel Soriano sa May 7 hearing. Kaya lang, hindi kaya itong isang Maricel Soriano ang sisipot sa May 7 na hearing? Dahil mga 6 years ago po, meron pong isang Maricel Soriano na natimbog sa droga. Ito po binalita ng Filipino Star ngayon noong March 28, 2018. Ang headline niya,
Maricel Soriano, 12 pa, timbog sa drug ops. Nalambat ng mga otoridad ang 13 drug suspect, kabilang ang isang babaeng kapangalan ni Diamond Star Maricel Soriano sa isinagawang magkakahiwalay na anti-drug operations sa Quezon City. Kinilala ni QCPD Superintendent Guillermo Lorenzo Eleazar ang mga naarestong sina Maricel Soriano, 37, ng 168 Road 1, Barangay Bagong Pag-asa at yung pong ibang mga kasamahan niya. Ayon kay Eleazar, naaresto ang mga nabanggit na suspect sa inilargang anti-drug operation sa iba't ibang panig ng lungsod at nakumpiska mula sa kanila ang kabuuang 9 na sachet ng shabu, drug paraphernalias, buy bust money, isang plastic bag ng drug marijuana. So sigurado kaya si Bato de la Rosa na itong artistang si Maricel Soriano ang nakontak nila? Hindi kaya itong Maricel Soriano na natimbog sa drug ops noong 2018? Although kaduda-duda po kung itong Maricel Soriano na to, yung pong hindi artista, ang kanilang makontak at palabasin dyan sa Senate hearing sa May 7 dahil magiging kaduda-duda po yan. Considering na itong Maricel Soriano na to ay natimbog na noong 2018. Hindi po katakataka kung gamitin nila itong Maricel Soriano na to at gawa ng script para idiin si President Bongbong Marcos dito sa drug issue na to. Ngayon, kung yung artistang si Maricel Soriano ang a-attend sa May 7, well, yan po ang aantabayanan natin. Magsasalita kaya si Maricel Soriano at aamin siya na siya ay gumamit ng droga kasama si Bongbong Marcos noong 2012. So tuloy-tuloy po ang sarswela dyan sa Senate hearing at babantayan po natin ang bawat galaw nila kung sila ay magiging makatotohanan o ito ay parte ng script na kanilang ilalabas. Pero kung napapayag nila na umattend si Maricel Soriano sa May 7, paano na kaya, Senator Bato de la Rosa, yung iyong sinabi na ipatatawag mo rin si Maharlika? Sumagot na ba si Maharlika? Siya ba ay aattend sa May 7? Dahil sinabi mo na kung hindi sisipot si Maharlika, pwede kang mag-issue ng warrant of arrest. Tama po ba? Pero alam na rin po natin na nag-sorry si Maharlika kay Senator Bato. So ang ibig bang sabihin niyan ay libre na si Maharlika kahit na hindi na siya umattend sa May 7? Ang sabi pa ni Senator Bato ay siya ang magbabayad ng pamasahe ni Maharlika basta umattend lang si Maharlika sa hearing sa May 7. So aantabayanan din po natin kung sisipot si Maharlika. So hihintayin po natin May 7. Darating kaya si Maricel Soriano? At kung dumating man, sino kayang Maricel Soriano ang darating? Also, pakaaabangan din po namin, Senator Bato, ang pagdalo ni Maharlika dyan sa inyong sarswelang Senate hearing. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.